Malaking malaki po ang pagkakaiba ng people power noong 1986 at saka noong 2001. Kumpara dito sa araw-araw na people power daw nila, no people, no power ng mga DDS at taga-suporta ng mga Duterte dyan sa may EDSA. Quezon City. Quezon City kasi nakakasakot niyan dyan sa may EDSA Shrine. Kaya ko sinasabing ibang-iba kasi noong 1981, ang mga military at pulis kinakantahan, binibigyan ng tubig, binibigyan ng bulaklak, pinakikiusapan ng taong bayan sumama sa kanila. Inaakap nila ang mga sundalo at pulis. Nananawagan sila ng sama-sama. Walang nagmumura, walang mga below the belt na batikos laban sa pulis at military noong 1986. Doon sa 2001 kung saan napatalsik si Erap bilang Pangulo, wala rin pong ganong sitwasyon. Iso lang ang mga tinatalakay. Walang panlalait, walang pagmumura sa ating kapulisan at militar. At lehitimong iso ng di umani kasalanan ni Erap ang tinalakay, kaya nakumbinsi ang taong bayan. Isang beses lang panawagan, noong 1986 dumating ang mga tao sa EDSA. Isang beses lang din at isang araw ding nanawagan ang mga promotor o nasa likod ng people power noong laban kay Erap noong 2001. Nagtagumpay sila. Ay ito pong araw-araw or 2 taon na mahigit na puro rally at people power ang panawagan ng kampo ng mga Duterte, walang nangyari. Yun ang malaking pagkakaiba. Dahil ito ang naobserbahan ko sa mga rally, sa mga probinsya at maging dyan sa EDSA Shrine ng mga Duterte, ang ginagawa nila, panlalait sa pulis. Meron nga isang video, ayaw ko na ipakita sa inyo dahil hindi naman karapat dapat makita pa ng publiko. I-relay ko na lang sa inyo, napanood ko Ex-military yata yun. Aba, pinagmumura yung mga pulis Binabastos yung kapulisan Binabastos ang ating military. Sino sasama sa inyo? Diba? Nakuha nyo? Ulitin ko Noong 1981 EDSA 1 at 2001 EDSA 2, walang panlalait, walang pagmumurang narinig sa mga speaker at mga kasama sa rally laban sa mga kapulisan at military at sa gobyerno. Pero itong grupo ng mga DDS, Duterte supporters, wala kang madinig kung hindi puro mura. Panlalait, pambabastos sa kapulisan at pagbabanta. Nakita mo yung isang military officer dati, ex-military, pinagbantaan yung mga pulis. Pag meron daw nasaktan, pag daw hinaras sila, magkakagulo at marami siyang bantan sinabi. At may sabay mura pa. Sino sasama sa inyo? Paano nyo mahihikayat ang militar at pulis ay ang inyong mga speaker, hindi ka panipaniwala at puro panlalait pambabastos ang ginagawa. Yan ang aking observation at opinion. Kaya kailanman, kung laging ganyan ang style nyo, wala kayong marirecruit. Siguro tama nga yung sinabi ng PNP, ni General Jean Pardo, na di umani nakakita sila na may bayaran. May halagang 200 to 500 pesos na napupunta at libreng pagkain. Kaya tuloy, yung inyong mga rally, pagkatapos nyong mapakain yung audience nyo at mabigyan ng pera, nawawala na. Kasi parang ginawa nyo, trabaho ng DSWD, ayuda. Pinapila, bibigyan ng pera, bibigyan ng ayuda. Pagkatapos ng uwi, yan ang inyong rally. Diba? So pag may nagpunta dyan, hindi ko naman nila lahat, malamang nabayaran. Malamang pag may nagpunta dyan, hindi ko nila lahat, malamang ang hanap lang nila libreng pagkain at libreng pamasahe. Kasi yun ang na-establish sa inyong mga rally. Dahil yung inyong issue na dala-dala para palitan ang ating gobyerno, hindi katanggap-tanggap ng matitinong Pilipino, professional na Pilipino, nakakaintinding Pilipino sa inyong sinasabi at kasalukuyang sitwasyon. Totoo, may kahirapan. Kahit naman kailan may kahirapan. Wala namang bansang hindi mahirap.
Kahit sa mga mayamang mga bansa, may mahirap din silang mamamayan. Eh tayo pa kaya underdeveloped. At hindi ho gaganda ang buhay ng Pilipino, hindi ho uunlad ang buhay ng mahirap na Pilipino pag nagpalit ng Pangulo. Sa palagay nyo, pag si Sara Duterte inupo niyo bilang Pangulo, gaganda ang buhay ng Pilipinas? Gaganda ang buhay ng Pilipino? Eh nakita nyo yung kanyang mga pagsasalita? Yung bang mga kanyang sinasabi at mga style, yung kanyang mga galawan? Sa palagay nyo, kakagatin niya ng mga foreign investor? Pagtitiwalaan niya ng maraming Pilipino? Doon sa style ng kanyang mga galaw at pananalita? May pagmumura at may pagbabanta? Bah, mahirap yun. Mahirap pagkatiwalaan yan. Di ba? Yan ang sinasabi ko. In other words, sa aking pong opinion, analysis at interpretation sa madalas na inyong panawagang people power, no people, no power, kasi nga po malayong malayo sa mga nagtagumpay na edge sa people power ng mga Pilipino ang inyong ginagawa. At mahihirapan talaga kayo ma-recruit dahil sa hirap ng buhay, hindi solusyon ang pagpapalit ng Pangulo. Sa dami ng problema sa kalamidad at ekonomiya at iba pang isyo, pinainit pa niyo ang politika. Hindi politika ang solusyon para pakainin ng Pilipino. Hindi pangahagaw ng kapangyarihan nang wala sa lugar para kumain ng matino ang Pilipino. Hindi po ganun. Kaya nga, huwag naman kayo magalit, ang aking observation, parang ang inyong rally, parang galawan ng DSWD, Department of Social Welfare Development. O baka naman Duterte, Social Welfare Development ang ginagawa niya kasi gano'n ang lumalabas. Pupunta dyan, libre pagkain, bibigyan ng pera, pagkatapos ng bigyan ng pera, pangakong 500, naging 200 na lang, uwi na. Pagdating ng gabi, wala ng tao, kayo na lang. So ano yan? Powerless. Hindi people power. Yun. Hindi po. Kasi yung mga speaker ninyo dyan at yung mga organizer dyan, nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Ito, sinasabi ko ito, tanggapin yung constructive. Hindi kayo magtatagumpay kung ganyan ang sistema ng inyong mga speaker at pag-organisa. Hindi. Walang sasama sa inyong marami. Kayo-kayo lang yan. Subukan nyo. Kung talagang meron kayong tao, doon kayo magpunta sa may People Power Monument sa kanto ng White Plains at saka EDSA. Tingnan ninyo. Doon nyo gawin. Doon nyo pakita kung meron kayong persa. Eh, diyan kayo sa EDSA Shrine, talagang maraming tao dyan. Pag rush hour. Kasi mga nagtatrabaho sa mga mall. Nagtatrabaho sa mga naman nilalakihang building. Kasi nga, nung isang araw, binanggit ko na, ang Ortigas Center, 3 may-ari. Quezon City, Mandaluyong City, at Pasig City. So sa dami ng mga empleyado dyan, pag umaga, rush hour, maraming dumadaan dyan. O sinasama nyo sa rally. Pag dumaan dyan, sasabihin nyo, libo-libo na dumadaan. Pag lunch break, tanghali, kainan, maraming umiikot dyan, kumakain. Lumalabas ng mga opisina. Pag hapon, uwian, rush hour, pag dumaan dyan, sasabihin nyo, kasama nyo. Hindi napadaan lang yung mga yan. Kasi daanan ng tao ang Ortigas Center, lalo na yung EDSA Shrine na yan. Ngayon, binibilang nyo ang mga dumadaan dyan. Kaya nga, pag umalis na yung mga dumadaan, kayo na lang naiwan. Kaya yung mga sinasabi ng inyong mga vlogger na libo-libo na, daan-libo na, marami na, puro ano yan. Ano ba yun? Hallucination ba ang tawag yun? Hallucination? Guni-guni lang ninyo na marami kayo. Kayo mismo naglulukuhan. Pati sarili nyo niluloko nyo. Tumatambay yung mga tao doon sa harap ng mall, nagpapalamig, nasa loob ng mall. Paglabas ng galing ng mall, sasabihin nyo, kasama nyo, napadaan lang yung mga yon. Again, kung talagang may pwersa kayo, para legitimate ang area, doon kayo mag-people power sa Power Monument, doon sa along EDSA at kanto ng White Plains. Kung galing ka ng Ortigas, nasa kabilang side yan. Doon, walang tao doon. Kung kayo talagang may pwersa, doon nyo ipakita. Walang naglalakad doon, puro sasakyan na dumadaan doon eh. Pero din sa EDSA Shrine, nako, talagang maraming tao dyan kasi simbahan yan eh. Uy, by the way, bago ko tapusin itong video ito, nagre-reklamo na nga yung mga pare, istorbo na daw kayo eh. Kasi ang ingay daw nyo pag nagmimisa sila. Ito pa yung isa eh. Alam ba nyo yung EDSA Shrine na yan? Sinasabi nyo kagagawa ng mga piklawan-dilawan. Dilawan-piklawan daw dahil mga pare yan. Uy, bakit kayo nandyan ngayon? Bakit nyo ginagamit yung EDSA Shrine? Kung tingin nyo piklawan ang may-ari niya at nakikinabang dyan. Naloko na.
Tanong, bakit kayo ang nandyan? O kaya tuloy yung mga pare, nagreklamo na. Wala kayong paniniwala sa amin, pero bakit kayo nandito? Ang iingay nyo, naiistubro yung nagsisimba at saka misa. Oh, naloko na yan. Talagang kakaiba, no ha? So, huwag kayo magagalit. Ang magagalit siyang sarado ang isip. Ang mapipikon lang ay talagang sarado. Kahit anong paliwanag. Pero, naniniwala ako, maraming Pilipinong matatalino, bukas ang kaisipan, alam ko maniniwala sila. Please like, share ng video ito.